Mga kababayan, bago kayo mag-scroll o mag-skip, pakiusap lang, sandali muna kayong makinig dahil ang susunod na ilang minuto ng inyong oras ay maaaring makapagligtas sa inyo mula sa kalituhan, mula sa pagkabigo, at mula sa hindi kinakailangang pag-aalala na dala-dala ng hindi kumpleto o hindi tamang impormasyon. Alam ko na marami sa inyo ang araw-araw na nagbabantay ng inyong cellphone, nagbi-check ng inyong account, nagtatanong sa pamilya, o kaya naman ay pumupunta pa sa SSS branch para lang malaman kung saan na ang inyong pensyon. Alam ko ang pagod na dulot nito. Alam ko ang pag-aalala na nararamdaman ninyo tuwing hindi pa dumarating ang inyong inaabangan. At dahil doon, nandito ako ngayon para ipaliwanag sa inyo ng buong buo, ng malinaw, ng walang laktaw, ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS Pension Release ngayong Mayo 2026. Huwag ninyong sayangin ang video na ito. Ibahagi ninyo ito sa lahat ng inyong kilala na SSS pensioner dahil ang impormasyong ito ay para sa bawat isa sa inyo. Maligayang pagdating po sa lahat. Ito ang PH Updates by Amber, ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng malinaw, totoong, at madaling maintindihang impormasyon tungkol sa SSS, sa inyong pensyon, sa inyong mga benepisyo, at sa lahat ng bagay na mahalaga para sa ating mga senior at sa ating mga pamilya. Kung bagong bisita kayo rito, welcome po kayo. At kung matagal na kayong nanonood sa ating channel, salamat po sa patuloy na tiwala at suporta. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng husto para maibigay ang pinakatumpak na impormasyon sa lahat ng oras. Ngayon, ang paksa natin ay ang SSS Pension Schedule para sa buwan ng Mayo 2026. At ito ay hindi lang basta isang simpleng announcement ng PETSA. Maraming bagay na kailangan nating pag-usapan, maraming detalye na kailangan nating linawin, at maraming maling akala na kailangan nating itama para hindi kayo magtapos ng araw nang may duda sa puso. Kaya simulan natin ng maayos. Una, bumalik tayo ng kaunti sa nakaraang buwan, sa Abril 2026. Marami sa ating mga Batch 1 pensioners ang nakaranas ng isang bagay na hindi nila inaasahan at hindi nila karapat-dapat na maranasan. At yon ay ang pagkaantala ng kanilang pensyon. Hindi lang ito isang araw o dalawang araw na paghihintay. Para sa ilan, ito ay naging sanhi ng paulit-ulit na pagpunta sa ATM, ng maraming tawag sa SSS hotline, ng pagpunta pa sa branch para lang malaman kung may problema ba sa kanilang account. Para sa ilan pang iba, ito ay naging dahilan ng matinding pag-aalala, ng gabing hindi nakatulog, ng tanong na hindi nila mahanap ang sagot. At kung isa ka sa mga nakaranas nyon, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi kayo nagkamali ng kahit ano. Wala kayong ginawang mali. Ang nangyari ay isang sistema ang nagkaroon ng problema at hindi ito dahil sa inyo. Ayon sa mga impormasyon na aming nakalap, ang pagkaantala na naranasan ng maraming Batch 1 pensioners noong Abril ay dulot ng isang system issue sa loob ng SSS. Ang kanilang processing system ay nagkaroon ng aberya na nagdulot ng pagkatagal ng disbursement para sa ilang grupo ng pensioners. Hindi ito isang bagay na kinalaman ng pensioner mismo. Hindi ito isang problema sa inyong account. Hindi ito isang problema sa inyong eligibility. Ito ay isang technical na issue na nanggaling mismo sa loob ng sistema ng SSS. At ang magandang balita ay nagkaroon sila ng sapat na panahon mula noon para ayusin ang problemang iyon. At dahil natugunan na ito, inaasahan natin na ang Mayo 2026 ay magdadala ng mas maayos at mas malinaw na proseso para sa lahat ng ating mga pensioners. Pero kahit sinasabi nating naayos na ang nakaraang isyo, gusto ko pa rin kayong paalalahanan ng isang bagay na napakahalaga. Kung sakali mang may mapansin kayo sa inyong pensyon na hindi tama, halimbawa ay kulang ang halaga o hindi pa dumating kahit lampas na ang expected date at walang holiday o weekend adjustment na nagaganap, huwag ninyong hayaang lumipas ang mga araw nang hindi kayo kumikilos. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Ito ay inyong pinagsikapang benepisyo sa loob ng maraming taon
ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. At anumang problema rito ay dapat na matugunan at maayos agad. Ang pinakamagandang hakbang na magagawa ninyo sa ganyang sitwasyon ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo, dalhin ang inyong valid ID at ang inyong SSS number at humingi ng tulong mula sa kanilang mga kawani. Doon nila kayang i-check ang inyong records at doon nila kayang simulan ang proseso ng pag-aayos kung may kailangan itong itama. Ngayon, lumipat tayo sa pinakaimportanteng impormasyon ngayon, ang eksaktong schedule ng SSS pension para sa Mayo 2026 at kung bakit ito naiiba sa inyong karaniwang inaasahan. Para sa ating mga Batch 1 pensioners, ang inyong regular na schedule ay tuwing unang araw ng buwan. Ibig sabihin, sa normal na sitwasyon, ang inyong pensyon ay dapat dumating tuwing ika-1 ng bawat buwan. Ngunit ngayong Mayo 2026, ang Mayo 1 ay tumapat sa isang official holiday, at yon ay ang Labor Day. Ang Labor Day ay isa sa ating mga national non-working holidays, isang araw na itinaguri para sa pagkilala sa lahat ng mga manggagawa ng ating bansa. At dahil ito ay isang opisyal na holiday, ang mga bangko, mga automated systems at ang SSS mismo ay sumusunod sa isang partikular na patakaran pagdating sa disbursement ng mga benepisyo. Ang patakarang iyon ay ito, kapag ang regular na schedule ng pensyon ay tumapat sa isang holiday o sa isang non-working day, ang pensyon ay hindi ino-delay hanggang sa susunod na working day. Sa halip, ito ay ibinibigay ng mas maaga sa huling working day bago ang nasabing holiday. Ito ay isang patakaran na ginawa para protektahan ang mga pensioner para hindi kayo maantala at hindi kayo maapektuhan ng holiday sa pagkuha ng inyong benepisyo. At ito ay isang patakaran na dapat nating ipagpasalamat. Kaya para sa Batch 1, ang inyong pensyon para sa Mayo 2026 ay hindi darating sa Mayo 1. Darating ito sa Abril 30, 2026 na isang Huwebes na siyang huling working day bago ang Labor Day holiday. Ibig sabihin, isang araw bago ang inyong regular na schedule, makukuha na ninyo ang inyong pension. Hindi ito dagdag na bayad, hindi ito bonus. Ito ay simpleng pagbabago ng petsa dahil sa holiday. At ito ay para sa inyong kapakanan. Para naman sa ating mga Batch 2 pensioners, ang inyong regular na schedule ay tuwing ika-16 ng buwan. Ngunit ngayong Mayo 2026, ang Mayo 16 ay tumapat sa isang Sabado. At gaya rin ng patakaran na binanggit natin, kapag ang schedule ay tumapat sa isang Sabado o Linggo, ang pensyon ay ibinibigay ng mas maaga sa huling working day bago ang weekend. Kaya para sa Batch 2, ang inyong pensyon para sa Mayo 2026 ay darating sa Mayo 15, 2026 na isang Biyernes. Muli, ito ay isang simpleng adjustment sa petsa, hindi isang dagdag, hindi isang bawas, at hindi isang palatandaan ng anumang problema sa inyong account. Kaya para maging malinaw at tumpak ang ating pagkakaintindi, ang Batch 1 ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa Abril 30 at ang Batch 2 ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa Mayo 15. Parehong mas maaga kaysa sa kanilang karaniwang schedule at parehong resulta ng isang malinaw at maayos na patakaran ng SSS pagdating sa mga holiday at weekend adjustments. Ngayon, alam ko na may ilan sa inyo na maririnig ito at magtatanong, bakit nga ba maaga? May dahilan ba? May pagbabago ba? Ito ba ay simula ng isang bagong sistema? At ang sagot sa lahat ng tanong na iyan ay simple lang. Wala pong pagbabago maliban sa petsa. Walang dagdag na benepisyo sa ngayon. Walang bagong sistema. Walang dapat ikabahala. Ito ay isa lamang sa mga karaniwang adjustment na nangyayari kapag ang regular na schedule ay tumapat sa holiday o weekend. At ito ay nangyayari minsan-minsan sa buong taon, depende sa kalendaryo. Ang mahalaga ay maunawaan ninyo ito para hindi kayo mag-alala kapag biglang mas maaga kaysa sa inaasahan ang pagdating ng inyong pensyon. Para sa ating mga bagong pensioner na hindi pa lubos na pamilyar sa sistema,
Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito ng mas detalyado. Ayon sa SSS Circular Number 2020-024, ang schedule ng inyong pension ay nakabatay sa inyong tinatawag na date of contingency o ang petsa ng inyong official retirement. Ang petsang ito ang nagtutukoy kung kailan ninyo regular na matatanggap ang inyong pensyon bawat buwan. Kung ang inyong date of contingency ay pumasok sa pagitan ng ika-1 at ika-15 ng buwan, ang inyong pensyon ay pumapasok tuwing ika-1 ng buwan. At kayo ay tinatawag na Batch 1 pensioners. Kung ang inyong date of contingency naman ay pumasok sa pagitan ng ika-16 at ika-31 ng buwan, ang inyong pensyon ay pumapasok tuwing ika-16 ng buwan. At kayo ay tinatawag na Batch 2 pensioners. Ang sistemang ito ay ginawa para mapamahalaan ng SSS ang napakaraming pensioners na kailangan nilang pagsilbihan ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng dalawang batch, nahahati nila ang workload at tinitiyak nilang ang bawat pensioner ay nakakatanggap ng kanilang benepisyo sa tamang oras at sa tamang halaga. At ang patakaran tungkol sa holiday at weekend adjustments ay bahagi rin ng pagsisiguro na kahit may holiday o weekend, ang mga pensioner ay hindi titiis at hindi mahihintay ng mas matagal pa kaysa sa kinakailangan. Ngayon, kung sakali na hindi pa ninyo alam ang inyong eksaktong date of contingency o ang inyong SSS retirement date, huwag kayong mag-alala. Mayroon akong hiwalay na video na nagpapaliwanag ng hakbang-hakbang kung paano ninyo malalaman ang impormasyong iyon. Hindi ko na ilalagay ang lahat ng detalye rito para manatiling malinaw at focused ang video nating ito. Pero kung gusto ninyong ma-access ang guide video na iyon, mag-comment lang kayo sa bahagi sa ibaba ng video na ito at ibibigay ko sa inyo ang link ng direkta. Gusto ko ring pag-usapan ang isang bagay na mahalaga para sa kapakanan ng bawat isa sa ating mga pensioner. At yon ay ang tamang gawi kapag hindi pa dumarating ang inyong pensyon sa inyong inaasahang petsa. Una, huwag agad na magpanik. Bago kayo pumunta sa SSS o tumawag sa hotline, i-check muna ninyo kung may holiday adjustment o weekend adjustment na nangyayari. Kung ang inyong regular na schedule ay tumapat sa isang holiday o weekend, posible na mas maaga na ang inyong pensyon kaysa sa dati ninyong inaasahan at hindi kayo nagmamasid sa tamang araw. Iyan ang unang bagay na dapat ninyong i-verify. Pangalawa, kung nakumpirma ninyo na walang holiday o weekend adjustment ngayong particular na buwan at lampas na ang inyong expected date, bigyan pa rin ng kaunting oras ang sistema. Minsan, lalo na kapag maraming transactions ang sabay-sabay na pinoproseso ng SSS, maaaring may kaunting abala sa processing time. Hindi ito laging isang malaking problema. Maaaring dumarating lang ito ng kaunting huli dahil sa dami ng kasabay na transactions sa loob ng sistema. Pangatlo at pinakaimportante, kung lampas na ang inyong expected date at walang adjustment na dapat nangyayari at hindi pa rin dumarating ang inyong pensyon, pumunta na kayo sa SSS. Huwag ninyong patagalin pa ito. Dalhin ang inyong SSS ID o UMID, ang inyong passbook o account information kung saan pumapasok ang inyong pensyon at huwag mahiyang humingi ng tulong mula sa mga kawani ng SSS. Sila ay nandoon para pagsilbihan kayo at ang inyong concern ay lehitimo at karapat-dapat na matugunan ng maayos. Isang bagay pa ang gusto kong banggitin bago tayo magtapos at ito ay para sa mga kapamilya at mga anak ng ating mga pensioner na maaaring nanonood din ng video na ito. Kung ang inyong magulang, lolo, lola, tiyuhin, tiyahin, o sino mang mahal sa buhay ay isang SSS pensioner, tulungan ninyo sila na maunawaan ang mga impormasyong ito. Maraming pensioner ang hindi masyadong updated pagdating sa mga ganito at minsan ay hindi nila alam na may holiday adjustment pala ang schedule kaya naguguluhan sila at nagtataka kung bakit mas maaga o mas huli kaysa sa inaasahan ang kanilang pensyon. Ang kaunting tulong mula sa pamilya ay napakahalaga. I-share ang video na ito sa kanila. Ipaliwanag sa kanila ang mga detalye. At kung may kailangan silang gawin, tulad ng pumunta sa SSS,
Samahan ninyo sila at gabayan sila sa proseso. Ang ating mga senior ay nagbigay ng kanilang buong buhay para sa ating pamilya at para sa ating bansa. Ang pinakamaliit na magagawa natin para sa kanila ay tiyaking may tamang impormasyon sila at may suporta sila pagdating sa mga bagay na tulad nito. Ang kanilang pensyon ay hindi lang isang numero sa bangko. Para sa marami sa kanila, ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Ito ang nagbibigay sa kanila ng pagkain, ng gamot, ng kakayahang mabuhay ng may dignidad at kalayaan. At bawat beses na maaantala o malilito sila tungkol sa kanilang pensyon, ito ay nagdudulot ng stress at pagod na hindi nila karapat-dapat na maranasan. Kaya ngayon, sabay-sabay nating gawin ito. Ibahagi ang impormasyong ito. Tulungan ang isa't isa. At tiyakin nating ang bawat SSS pensioner ay may access sa tamang impormasyon sa tamang oras. Para sa mga hindi pa sigurado kung alin silang batch, muli, ang batch 1 ay ang mga pensioner na ang date of contingency ay pumasok sa pagitan ng ika-1 at ika-15 ng buwan at ang kanilang regular na schedule ay tuwing ika-1. Para sa Mayo 2026, ang kanilang pensyon ay darating sa Abril 30, 2026. Ang batch 2 naman ay ang mga pensioner na ang date of contingency ay pumasok sa pagitan ng ika-16 at ika-31 ng buwan at ang kanilang regular na schedule ay tuwing ika-16. Para sa Mayo 2026, ang kanilang pensyon ay darating sa Mayo 15, 2026. At ang dahilan ng parehong adjustment ay simple lang. Ang Mayo 1 ay Labor Day holiday, kaya ang batch 1 ay inilipat sa Abril 30. Ang Mayo 16 ay Sabado, kaya ang batch 2 ay inilipat sa Mayo 15. Walang problema, walang issue. Normal na adjustment lamang ito na sumusunod sa malinaw na patakaran ng SSS. Ito ang aming mensahe para sa inyo ngayong araw na ito. Sana ay naging malinaw ang lahat ng detalye para sa inyo. Sana ay naalis ang inyong mga duda at pag-aalala. At sana ay mas handa na kayo ngayon para sa Mayo 2026. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito. Ang bawat minuto na inilaan ninyo para sa video na ito ay nagpapakita ng inyong pagmamalasakit sa inyong sarili at sa inyong kapakanan. At iyon ay isang bagay na lubos naming pinahahalagahan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyari pong mag-like kayo, mag-comment ng inyong mga tanong o saloobin sa ibaba at higit sa lahat, ibahagi ninyo ito sa lahat ng inyong mga kakilalang SSS pensioner na maaaring hindi pa nakakaalam ng impormasyong ito. Ang isang share ay maaaring makatulong sa isang lolo o lola na hindi na kailangan pang mag-alala ng walang dahilan. At para lagi kayong napapanahon sa lahat ng mahalaga tungkol sa SSS, sa pensyon at sa inyong mga benepisyo, isubscribe na po kayo sa PH Updates by Amber at pindutin ang bell button para hindi kayo makapalampas ng kahit isang mahalagang update. Nandito kami para sa inyo palagi. Ingat po kayo, mahal namin kayo, at patuloy kaming magbibigay ng impormasyon na karapat-dapat ninyong malaman. Hanggang sa muli. God bless po kayo lahat.